Kaugnay ng pagtaas ng presyo ng bigas, makakausap natin si Rex Esto Perez, ang Director ng Public Affairs at tagapagsalita ng National Food Authority. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din, Sir Miss Maki, at saka sa ating mong tagapagiling. So, sir, sa ngayon, bakit niyo po nasabing walang hoarding kaya tumataas ang presyo ng bigas? Based on our visitorial right, tinitingnan po naman natin yung mga bodega ng ating mga private sector. At sa ngayon po, ang sitwasyon, kung gano'n ang presyo, bakit ka po mag-hoard? Parang hindi tama, nag-hoard ka samantalang maganda naman ang presyo sa ngayon. So yan po ng visitorial rights po tayo. Tinitingnan natin, monitor po natin yung mga bodega po ng ating mga private sector. Okay. So kung wala po noon at sinabi niyo po kanina, may sapat na supply ng bigas. Kung may sapat po ng supply ng bigas, bakit pa rin po tumataas yung presyo ng bigas? Alalahanin natin, Maki, nung nakaraan po nating summer harvest, ang presyo ho nun sa ex-farm natin, umaabot sa 22, 23 po yung bawat kilo ng palay. Samantalang ang anything nga, 1770 lang pamimili natin. At nag-enjoy po ating mga magsasaka. Ngayon na sila nakatikim ng totoong presyo nila sa pamimili nila based on their cost of production. So ang atin pong nangyari kasi, kung ang tulad ng dating mga panahon, yung atin pong smuggled ay sobra-sobra, yung importation natin ay sobra-sobra din. So naging artificial po yung pagdating po ng presyo doon sa ating mga consumers. At yun po, nasakasanayan na natin. Kaya pag konting adjustment ng presyo po, dahil naman sa every year po naman, ito yung normal occurrence natin, na meron tayong lean month. May summer lean month tayo, February, nag-adjust yung presyo na yan, at nag-harvest tayo ng March and April. At na-rest po yan na, kumbaga, hindi umalago ang presyo niya, nag-intervene po ang National Food Authority through its 17 pesos at saka 32 pesos po na presyo ng bigas. So kung ang sinasabi po natin, kung wala pong ating, kung patuloy po tayo, yung ating maganda po ang ating agri-infrastructure, at patuloy po ang pagtanim-ani, tanim-ani, ay hindi po natin makikita ang pagtaas po ng presyo niya. So ngayon, sir, hanggang kailan po to? Anong gagawin ng mamimili? Hintayin na lang nila hanggang mag-stabilize yung presyo ng bigas? Ang mamimili, kung titingnan po natin, kung may pera lang po yan, pipiliin pa rin yung mas mataas. Andiyan naman ang NFA na 27 at 32, no? Yung hinintay lang natin, yung main harvest natin ulit, nasa September po yan, sinasabi ko nga, normal occurrence to every year, no? Na nakita natin na lean months, pag lean months, ang presyo ay nag-a-adjust po yan, no? Pag by September, ang main harvest natin papasok din, at makita po natin, mag-normalize naman ang presyo na yan. Yun nga lang, sa ngayon po mga panahon na to na may nakikita tayo na El Nino, at nakikita po natin yung last quarter palagi ay yan ang binabagyo, tingnan po natin yung production ulit. Dahil ang aming pinag-usapan po, kung kailangan natin maghanda sa worst situation na yan, yung interagency committee po ang mag-determine ng assessment kung ano bang kailangan pa natin doon sa ating mga buffer stock. So, sorry sir, last question. Ang ibig sabihin ho ba nito dahil meron tayong ine-expect ng possible El Nino by the latter part of the year, posible pang maapektuhan yung supply ng bigas, kaya posible pang hindi bababa yung presyo ng bigas? Tama po yan, Maki. Pero ang NFA po naman ay nakaready palagi to intervene in the market. Yung importante lang po, yung bigas ng NFA na yung quality po niyan, comparable din sa commercial, kailangan din natin bantayan. Para nang sa ganun, magiging fair tayo at lahat po ay makakabili ng NFA rice na 27 at 32. Maraming salamat po sa inyo, Rex Esto Perez, tagapagsalita ng NFA.